Morning, QC family! Kamusta kayong lahat? It's a very special Sunday today that we are celebrating Resurrection Sunday. Kakaiba to sa lahat ng mga Easter Sunday or Resurrection Sunday na ipinagdiwang natin or ipinagdiriwang for the past years. Kasi this is the first time na magse-celebrate ang Christian realm na hindi sama-sama. Would you imagine, ano? First time in Christian history of all celebrations of the Easter Sunday or the Resurrection Sunday that's very significant in our faith na ngayon hindi sama-sama. Pero nothing is impossible. Alam naman natin yan. Ito yung isang pwede nating ipagmalaki na walang makakapigil talaga sa atin kung tayo ay isa puso talaga natin yung pagdiriwang. No? Ibig sabihin, hindi ang pinag-uusapan dito yung lugar. Hindi pinag-uusapan yung oras, hindi pinag-uusapan kung saan ang location. What really matters is that our celebration is the significance and the heartfelt blessing na dumating ang isang araw sa sangkatauhan na pinatunayan ni Jesus na talagang siya ay anak ng Diyos at siya ay Diyos. Kaya sa umagang ito, ang title, medyo kakaiba yung title natin ngayon. The title of our message this morning is Resurrected Monday. I'd like us to understand Resurrected Monday came from the Resurrection Sunday. Hanggang mamaya maintindihan nyo kung bakit Resurrected Monday ang title ng message natin ngayon. As I said earlier, ito yung pinakamalaking kaganapan na naitala sa kasaysayan ng sangkatauhan na kung saan ang sineselebrate natin, it's really significant, no? Jesus himself proved that grave and death cannot hold him. Hindi kayang hawakan o lupigin ng kamatayan ang ating Panginoong Jesus. And I know with all your heart and with all my heart, we can declare that. Kaya natin itong ipagsigawan sa buong mundo. Kaya nga ito yung ipinagdiriwang natin ngayong araw mismong ito. And I hope you're very much privileged and happy to claim that promise and faith stand na ang Diyos na pinaniniwalaan at pinananaligan natin ay isang Diyos na buhay. At kahit kailan hindi kayang talunin ng kamatayan. John 11:25-26. Babasahin ko ito sa salitang Tagalog. From verse 25, sabi dito, sinabi ni Jesus sa kanya, ang kausap niya rito si Martha, ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay. Siya na sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, siya ay mabubuhay. Ang bawat isang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Napaka detalyado ang pagkakabanggit ng Panginoon nung ito ay kausap niya si Martha. Ito, kung babalikan natin or mas bibigyan natin ng background, itong John 11, this was the time when they were in the time of mourning. Nalungkot sila ng sobra dahil nagkaroon ng pagkakataon sa buhay nitong si Martha na yung kapatid niya, si Lazarus, ay binawian ng buhay, namatay. And record states that when Jesus heard this, nasa malayo siyang lugar, no? Malayo pa siya, 2 miles, approximately 2 miles ang layo ng location nila Martha, doon sa location naman ni Jesus. So, very impossible para, alam mo yon, mabilis na makapunta doon sa lugar na yon. Pero, tingnan natin, yung pagkakasabi ni Jesus, no, nung time na sinabi niya na
na ako ang pagkabuhay na muli. Kaya gusto kong makita natin na yung resurrection or yung pagkabuhay muli ay very significant, napakahalaga. No? Maraming beses na natin narinig tong message na to tuwing dadating ang mahal na araw, tuwing dadating ang ganitong celebration sa atin, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino. We always hear this message about Jesus resurrected himself, no? Siya ay pinahirapan, tapos pinagkanulo, tapos pagkatapos nung paghihirap niya, pinako siya sa krus. At itong krus na ito na nagsisimbolo ng sakripisyo, kahirapan at kahihiyan ay natalo niya mismo. Nangako at sinabi niya na pagkatapos ng 3 araw, ako ay mabubuhay. At nangyari yun. And that's why Resurrection Sunday is very significant. Napakahalaga. It's very valuable or of declaring that our Lord Jesus is alive. Kaya napakasaya ng Easter Sunday or Resurrection Sunday, no? Worldwide, it is so much being celebrated na talagang na masayang-masaya talaga. But if we are going to look at the details, so tingnan natin yung mga detalye. Bakit ba talaga mahalaga ang pagkabuhay ni Jesus? Natanong mo na ba sa sarili mo yun? Bakit ba mahalaga, no? I know, alam mo, mahalaga talaga. Bakit? Kasi kung hindi nabuhay si Jesus, anong klaseng Diyos na meron talaga tayo? Pero I'd like us to see the details on the resurrection of Jesus, no? Yung pagkabuhay niya. Unang-una, bakit mahalaga ang pagkabuhay ni Jesus? Una, ito ay isang katibayan na walang hanggang kapangyarihan ng ating Diyos. No, it's a proof, no, katibayan na ang kapangyarihan ng Diyos walang hanggan. Ang paniniwala sa pagkabuhay ng muli ay paniniwala na siya ay Diyos. Walang ibang pwedeng gumawa nito. No, maraming nagsabi, sila yung makapangyarihan, maraming nagsabi, hindi sila malulupig, matatatag sila, pero anong kinawian? Namatay. Anong nangyari? Nanatiling patay. No? Marami ding nagsasabi na maniwala kayo sa akin, ako ang isinugo, ayoko nang masyadong detalyahin yan, no? Pero isa lang ang nagsabi, no? Sabi sa John 14:6, and Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa aking Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ito pa lang, dun pa lang sinasabi na talaga ni Jesus, siya ay Diyos na makapangyarihan. Biro mo, no? Sinabi niya na walang makakapunta sa aking Ama. Ibig sabihin, yung Ama niya, Diyos, nananatili ang ating sandigan sa ating pananampalataya na si Jesus ay Diyos din. Dahil kung sino ang Ama, siya din ang kanyang anak. So naniniwala tayo na ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon ay nagsisimbolo na siya ay Diyos, no? Siya ang lumikha ng lahat. At alam mo yan, siya ang lumikha ng lahat, at siya ay makapangyarihan sa lahat, no? Lumikha ng lahat at makapangyarihan sa lahat. So, nangangahulugan siya rin ang may kapangyarihan para magbigay ng buhay at kumuha ng buhay. So that is His power. No, unang-una, gusto kong sabihin sa ating lahat, mahalaga ang pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon because ito ay ang proof or ang katibayan natin na walang hanggan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ikalawa, okay, ang pagkabuhay ng muli ni Jesus ay isang katibayan ng pag-asa at pagkabuhay ng muli ng lahat ng tao. Totoo, every day we are one step closer to our death day. Hindi kita tinatakot, Hindi kita sinasabihan, lagot, no? Hindi. I'm not saying that. What I'm saying is, the truth of the matter in our physical being, every day is a step closer to our death day, deadline. Yan ang katotohanan.
Pero alam mo, ang pagkabuhay ni Kristo Jesus, ito ay katibayan din ng pag-asa. No? Hope, our living hope. Dahil ito ang nagsasabi, mayroon tayong pag-asa na muli rin tayong mabubuhay. Bakit? Kasi yung Diyos na pinananaligan natin, hindi na natiling patay. Nabuhay ng muli. Ang pananalig na to ay ang pundasyon ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. As Christians, this is our foundation, that we believe that Jesus is Lord and He has the power to raise Himself back to life. And He did. Ginawa niya yun. Walang alinlangan. Recorded in history. Kaya nga may, pansin mo if you would notice, merong BC at meron ding AD. So that's the timetable na nilagay ng humanity. Kaya nga merong BC tsaka AD. Ibig sabihin, that is a perfect reference of the timetable. No, so naniniwala talaga tayo na nangyari talaga to. At maraming katotohanan na nagpapatunay na ang Diyos ay nabuhay muli. Kaya nga, this is so much significance and celebrated within all over the world. So, paano kaya, ito natanong mo rin na ba to, paano kaya kung hindi nabuhay muli si Jesus? Ito, marami na siguro sa inyo nakarinig na rin ito. Paano kaya, no? Have you ever asked yourself, what if hindi nabuhay si Jesus? Unang-una, 1 Corinthians 15, this passage in the Bible is a line of verses that talks about the resurrection of Jesus, no? Pero gusto kong makita, no, kung hindi nabuhay muli ang Panginoong Jesus, ang pangangaral at pananampalataya tungkol kay Jesus ay magiging walang kabuluhan. So that's found in verse 14, no? Lahat ng sinasabi natin, lahat ng kiniklaim natin about Jesus and His power, kung hindi siya nabuhay muli, walang kabuluhan. Number 2, kung hindi nabuhay muli si Jesus, ang lahat ng mga saksi at nangaral tungkol sa pagkabuhay na muli ay magiging sinungaling o puro kasinungalingan. Would you imagine that, no? Lahat ng nagsasabi na makapangyarihan Diyos ang Panginoong Jesus at siya ay mayroong at siya at ang kanyang ama ay iisa, ang kanyang taglay na kapangyarihan ay totoo, kung hindi niya nagawang mabuhay muli o kung hindi nangyari yung pagkabuhay ng muli, alam mo, ang lahat ng saksi, all the witnesses would all be liars or mga kasinungalingan talaga. Okay, number 3, kung hindi nabuhay si Jesus, verse 17 tells us, walang maghahango sa kasalanan. And number 4, kung hindi nabuhay si Jesus, ang lahat ng namatay at nananampalataya sa Kanya ay mapapahamak. That's found in verse 18. And lastly, kung hindi nabuhay si Jesus, ang mga Kristiyano, or we as Christians, sinasabi ang tayo daw ang pinakakawawa sa balat ng lupa. So verse 19, biro mo yun, ano? Pero buti na lang. Pwede bang sabihin mo yan, buti na lang? And to the person next to you right now, sabi mo, buti na lang. You know what? Buti na lang talaga na buhay na magmuli si Jesus. Si Jesus ang tunay na nabuhay mula sa mga patay bilang katibayan, nabubuhay niya muli ang mga tao. So that's our living hope, no? Maraming hope na binibigay sa atin, pero ang sa tingin ko, parang yung mga hope na yun, hindi hindi matibay. Baka sa dulo, hindi talaga hope, no? Bitin na hope. But God has given us His living hope. Bakit? Kasi buhay siya. And He promised that. He is now seated in the right hand of His Father in heaven. Ako naniniwala ako na ang Easter Sunday or Resurrection Sunday is worth celebrating. And for every one of us, mga Christians, no, all over the world, na kahit na sa ganitong sitwasyon that we are facing in the midst of crisis, naniniwala ko kaya pa rin nating i-celebrate to. Bakit? It doesn't matter yung location, it doesn't matter the time, it doesn't matter the situation. Ang mahalaga kung gaano mo naintindihan at gaano ka
ka-privilege na nakamit mo at alam mo na nabuhay muli ang ating Panginoong Jesus. Alam mo, I'd like us to see the real situation of His disciples. Yung mga alagad niya, no? Have you ever come to think, ano kaya ang itsura o kaya ang mga naramdaman ng kanyang mga disciples nung time na pinahirapan na si Jesus, hinuli, pinahirapan, tapos nung time na yon talagang inano na siya, no? Preparation para do sa kanyang execution, no? I'd like us to see the real scenario. Ano kaya ang scenario, no? Ang sabi ng mga Bible scholars, no, ang estado daw ng mga disciples noon o kanyang mga alagad ay nakaranas ng isang damakmak na negatibong emosyon. Would you imagine that, no? A bunch or the magnitude of the negative emotion that they have experienced on that specific occasion nung hinuli na si Jesus. Ang hirap talaga nito, no? Isang siguro that would describe them. Talunan, napanghinaan, tinakwil, okay, bagsak, they're all depressed, sobrang lungkot, at walang pag-asa. No, ito, pag pinagpatong-patong mo yung nasabi kong yon, nako, what would you imagine of a person? At yun, malamang, sigurado, no? Yun ang naramdaman ng mga alagad ni Jesus nung time na hinuli siya at tuloy-tuloy ng pinahirapan. That was on a Friday afternoon, no? Friday night, I should say Friday night. Ito na yung time na talagang hinuli na si Jesus, no? So, Friday describes, ang Biyernes na ito ay pinakita na nakaranas ng takot at sakit. Yung Biyernes na yan, no? Kaya siguro talagang Biyernes Santo talaga. Bakit? Kasi yung takot, sakit na naranasan ng mga disipulo ng mga alagad ni Jesus, his disciples, suffered fear and pain. And come Saturday, ito naman, lungkot at kaguluhan ng isip. No? Saturday, after that Friday na may takot at sakit, no, sa kalooban, yung Sabado naman, lungkot at kaguluhan naman ng isip. Would you imagine that, no? Naranasan to ng kanyang mga disciples while knowing that situation that Jesus have been held captive and being brutally na pinahihirapan nung time na yon. Nung namatay si Jesus, parang ikinamatay na rin ng kanyang mga alagad at ang mga nagmamahal sa kanya. Naturally, o pag namatayan ka ng isang mahal sa buhay, mismong ikaw parang namatay na rin, no? And I know with all my heart na talagang this was really a very low down, sagad sa babang estado ng buhay ng mga disciples. Pero alam nyo, hindi natapos doon. That was not the end of the story. You know what? Ngunit nung nakita nila, the early Sunday morning, and just like Jesus said, no, early that day, nung nakita nila na buhay si Jesus, sila ngayon ay nag-iba. When they saw that Jesus is alive, they were suddenly transformed. Nag-iba sila. No? Nung linggo na yon, galing sa Biyernes ng takot at sakit, Sabado na lungkot at kaguluhan ng isip. Ito yung linggo, anong description ng linggo? Linggo ng saya, pag-asa, at pagdiriwang. Ako, naniniwala ako na ito yung pagdiriwang natin na napakahalaga na ngayon ay ginagawa natin, na ito yung this Sunday is the best day that we have to celebrate that our Savior is risen again. At etong mga alagad niya, yung dating takot ngayon tumapang, no? Yung dating bagsak ngayon may lakas.
yung dating lugmok, no, yung lugmok mismo talagang down, depressed. Ngayon, hindi na mapigilan ang kanilang eagerness, no, and the attitude of enthusiasm. Ano ang nabuhay sa kanila? Ano ang nabuhay dito sa mga alagad ng Panginoon? Nabuhayan sila ng kalooban. Nabuhayan sila ng tapang. Nabuhayan ng pag-asa na harapin ang mundo. Dahil nung nakita nilang nabuhay ang kanilang tagapagligtas, nabuhay ang kanilang Panginoon. And this is what is something that we should also feel. An atmosphere of celebration. Bakit? Kasi yung dating patay na buhay, no? Yung patay na nakalooban, yung nabuhayan sila, nabuhayan yung dating patay na natapang. Ngayon, sobrang tapang na nila. Bakit? Nakita nila, no, that Jesus is risen. Kasama nilang muli. No, dahil nakita nilang buhay ang kanilang Diyos at tagapagligtas. Ngayon, nakita natin ang kahalagahan ng pagkabuhay ni Jesus, no? We have seen and we have heard the significance of God's resurrection. Ako, kaya gusto kong balikan yung title natin, na Resurrected Monday. Kasi naniniwala ko, ang nais din ng Panginoon, hindi manatiling Resurrection Sunday. No, hindi lang mahalaga yung Resurrection Sunday. Ang mahalaga, yung susunod na araw ng Sunday. What is more important and important to ponder on is yung araw na pagkatapos ng Sunday, yung Lunes na magiging kumpiyansa ka sa pagharap sa mundo, yung Martes na matapang ka, no, yung Miyerkules na alam mo na may kahalagahan ng buhay mo dahil mayroong Diyos na nagmahal sa iyo at isinakripisyo ang kanyang buhay. That is why we as Christians would always be privileged, no? Dapat, tayo, we are so much grateful. Parang hindi napakaliit na bagay ito, no? This is a big thing. This is a major thing on our salvation in our Christian life. Na ang kumpiyansa natin sa pagharap sa mundo araw-araw ay nanggagaling sa pagkabuhay ni Kristo. That Jesus is alive and He is alive until now. He is alive in us up to now. Kaya alam mo ang challenge ko sa ating mga lagi na lang naririnig to, no? I encourage you na kahit marami mo ng beses naririnig tong message na ito, no, na muling pagkabuhay ni Jesus, the resurrection of Jesus Christ. Inaanyahan kita na, alam mo yun, ibahagi ito sa iba, no? Wag mo lang sarilihin yung celebration. Dapat ibahagi natin sa iba yung significance. Ibahagi natin sa iba na may panibago at mas malalim na katotohanan ang pagse-celebrate at the deep message of the resurrection of Jesus. And I'd like also to grab this opportunity na kahit na sa sitwasyon na ganito that we are held na hindi na magkaroon ng ng gathering, mass gathering, kayang-kaya mo rin gawin ito with the technology that we have right now, the advancement of technology. Ang significance ng pagkabuhay ni Jesus kaya mong ibahagi, no, na mayroong mas malalim na katotohanan at kahalagahan na hindi lang matatapos ng Resurrection Sunday. Ang maganda nito, ipasa natin sa iba. Gawin nating Resurrected Monday, Tuesday, Wednesday, and so on. And God is telling us right now na ang buhay mo pwedeng kakitaan ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Gusto ko itang ipanalangin ngayon. Gusto ko manalangin ngayon in behalf of every Christian right now na medyo challenge sa sitwasyon ngayon na nangyayari sa buhay natin. Huwag tayong malungkot dahil this is part of our character building or character development that God is molding us. Na kahit sa ganitong sitwasyon, kaya nating ibahagi si Jesus. As Christians and believers in the whole world, no? Billions of Christians ang nasa buong mundo ngayon. And we will not be held limited kahit na ganito ang sitwasyon natin. I'd like to pray for you right now. Lord, thank you very much for this opportunity
na mas makikita po namin, as nakita namin, na hindi lang mahalaga, kundi sobrang halaga ng iyong pagkabuhay at pag-aalay ng iyong buhay sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. We thank you, Lord, for giving yourself as a ransom for us. Kami dapat ang magbabayad, ngunit dahil sa iyong pagmamahal sa amin, ikaw ang nagbayad at tinubos kami sa aming mga pagkakasala. Lord, thank you for your resurrection. Hindi ka na natiling patay dahil ipinangako mo yun sa amin. And you are now living in us. And this morning, we take hold of that promise, Panginoon, na hindi lang maging significant ang iyong pagkabuhay at maging memorable lang. Panginoon, gusto namin maging ipamumuhay namin ito, Panginoon. Pagkatapos ng pagkabuhay mo, that Resurrection Sunday, we may live that resurrected Monday, Tuesday, and so on, Lord. We thank you, O God. Maraming salamat po. May we have that eagerness na ibahagi pa ang iyong pagmamahal sa ibang tao. Maraming salamat po sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Then if you are first time, you have that first time na narinig mo ito, no? Although marami mo nang na alam mo na merong pagkabuhay, merong Kristo, merong Jesus na napako sa krus, no? You see that crucifix every once in a while pag nadadaan ka sa mga churches, pag nag-browse ka, no, on spiritual quotations, mga ganyan. Gusto kong sabihin sa iyo na kaya niya ring buhayin ang mga patay na estado ng buhay natin. No? Anong ibig ko sabihin? Alam mo, kaya ng Diyos talunin ang kamatayan sa buhay mo. Buhayin mismo ang tila patay mong buhay na kung saan maraming bumabagabag sa iyo, maraming tanong ka sa buhay. No, kaya niyang buhayin ang patay na relasyon ng mag-asawa at pamilya. Kaya niyang buhayin ang patay na pag-asa sa iyong buhay. Kaya niyang buhayin ang patay mong pangarap. And this is the message that God is giving you right now. Itong mensaheng ito, hindi aksidente na maririnig mo. Ngayong pang meron kang kalinawan ng kahulugan ng pagkamatay at pagkabuhay at muling pagkabuhay ni Kristo, ni Jesus, no? Ang solusyon sa buhay, pakinggan mo to. Listen to this. Ang solusyon sa buhay hindi prinsipyo, kundi persona. Ulitin ko ang solusyon sa buhay ay hindi prinsipyo, kundi persona. Sabi niya kanina, ako ang pagkabuhay ng muli at ang buhay. That is the key to our life. Jesus said himself, sabi niya mismo, ako ang pagkabuhay ng muli at ang buhay. Kung maraming pagkakataon sa buhay mo na parang, alam mo yun, parang tila baga patay na, no? This is your perfect chance of regaining or have it resurrected. Kaya ng Panginoon buhayin ang tila patay mong buhay spiritually. And gusto kong sabihin sa iyo na di lang gawing presidente si Jesus sa buhay mo. Pwede mo siyang gawing presidente ng buhay mo ngayon. Gusto ko itang anyayahan sa isang panalangin din, na panalangin na pagtanggap sa ating Panginoon, na anyayahan siya na baguhin ang buhay mo. Yung patay na buhay na tila bagang walang direksyon, walang halaga o walang kahulugan, no? Ang Diyos lang o si Jesus lang ang kayang magbigay ng kahulugan sa buhay natin, dahil kaya niyang buhayin mismo ang patay mong buhay. Wait, sabay ka sa akin sa panalangin ko ngayon. Panginoon, maraming salamat po dahil ipinakita mo po sa akin ang kalahagahan ng aking buhay. Salamat po sa iyong pagmamahal, sa iyong walang kapantay na pagmamahal sa akin, sa iyong pag-alay ng iyong buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, inaamin ko po nang hindi ko kayang hawakan, manduhan ang buhay ko. Inaamin ko po na marami po akong sablay sa aking buhay. At dahil dito, Panginoon, nais ko pong ikaw
ang magbigay muli ng buhay sa akin. Inaanyayahan kita na pumasok sa aking puso. Tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Naniniwala po ako, Panginoon, na ikaw ay namatay para sa akin at pagkatapos ng 3 araw na buhay at pinatunayang ikaw ang dakilang Diyos. Maraming salamat po sa oras na ito. Nais ko pong magkaroon ng pagbabago sa aking buhay. Manguna ka na po, Panginoon, at tulungan akong magbago. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin na yon, congratulations sa iyo. Resurrection Sunday is not the end of the story. I encourage everyone to live a resurrected Monday. Magandang umaga ulit sa inyong lahat, and we'll see each other again. God bless you.